Audrey's point of view. Kailan ko pa siya minahal? Tumulong lang ako, hindi ba? Hindi dapat nasali dito ang pagmamahal. Pero sarili ko mismo ang tinalo ko dahil minahal ko si Diego. Higit pa sa kaibigan na nangangailangan lang ng tulong ko. Siguro ganun ko na lang siya kabilis minahal dahil sa kabutihan at kabaitan na pinapakita niya sa akin. Na sa kanya ko lang nakikita at naramdaman ang hinahanap ko sa isang lalaki. O baka ang dali ko lang talagang mahulog, kahit alam kong wala naman akong mapapala. Pagkatapos ng kontrata, wala na rin akong halaga sa kanya. Napapikit ako ng gumuhit sa aking lalamunan, ang pait na lasa ng alak nang tunggain ko ito sa bote. Pabagsak na inilapag ko yon sa mesa nang makaramdam ng hilo. Umikot ang paningin ko pagkamulat ko. Kaunti pa lang ang nainom ko pero tinamaan ako. Dinampot ko ang cellphone ko nang tumunog yon. Tumatawag si inay. As usual, pagkasagot ko ay boses ng anak ko ang narinig ko. Mama, nandyan ba si si Sir Diego pala? Nagsusumigaw na saya na wika niya. Tumatalon yata siya dahil narinig kong sinaway siya ni inay na huwag siyang malikot. Nagtatampo na ako sa iyo, anak. Sa tuwing tatawag ka, siya palagi ang hinahanap mo. Siya palagi ang kinakausap mo, hindi na ako. Nagtatampo na saad ko. Gusto ko pong magpasalamat sa kanya sa mga gift na binigay niya sa akin. Gusto mo pala niyan pero hindi ka nagsabi sa akin. Tapos doon kay Diego na isabi mo? Sino ba talaga sa amin ang love mo? Siguro dahil nakainom ako kaya mabilis akong magdamdam. Kahit anong pigil ko, garalgal pa rin ang boses ko at naguunahang bumagsak ang mga luha ko. Mas gusto mo pa yata nakausap siya kaysa sa akin. Mama, hindi po. Anak, sorry ha. Pumiyok ang boses ko. Sorry kung lumaki ka ng walang tatay. Sorry dahil walang maipakilala si mama sa'yo na tatay mo. Sorry dahil tinutukso ka ng ibang bata dahil wala kang tatay. Sorry anak, patawarin mo si mama. Impit akong umiyak na inalala ang nararamdaman ng anak ko habang lumalaki siya na walang kinagisna na tatay. Hindi siya nagsasabi pero bilang ina niya, alam kong naghahanap rin siya ng kasagutan kung bakit wala siyang tatay. Mama! Garalgal ang boses niya. Umiiyak siya katulad ko. Wala dito si Diego, anak. Pinasigla ko ang boses ko. Pero sasabihan ko siya mamaya na hinahanap mo siya. Matulog ka ng maaga ha. Huwag maglikot. May trabaho pa kasi akong tatapusin, nak. Babay na muna ha. I love you. Ini-off ko na kaagad ang tawag. Napahaguluhol ako, yakap ang aking tuhod. Patawad kung hindi ako sapat. Patawad kung habang buhay mong hindi makikilala ang iyong ama. Kasi ako mismo, hindi na umaasa na makita ko pa siya ulit. At kung magkita man ulit kaming dalawa, I am sure, hindi na niya ako makikilala. Ginawa ko man ang lahat para sa anak ko ngunit may mga bagay pa rin na pakiramdam niya hindi pa sapat yon. At ngayon, natatakot ako na naging malapit na ang loob niya kay Diego dahil hinahanap-hanap na niya ang lalaki. Tinungga kong muli ang bote. Kahit nagkandatapo na ito at nasusuka na ako, ay hindi ko tinigilan hanggang sa malasing ako. Habol ko ang aking paghinga na binitawan ng bote. Natumba ito sa mesa at natapon ng ibang laman. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala sa samot-saring nararamdaman ko. Ang sakit sa puso ko. Ang bigat sa loob. Gusto kong sabunutan ng sarili ko. Kung hindi lang ako nagpadala sa bugso ng damdamin, hindi sana ako nasasaktan ngayon. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan. Walang ibang dapat nasisihin kundi ako, ang sarili ko. Madilim na. Mula rito sa itaas ay natatanaw ko ang sasakyan ni Diego na paparating. Sa lakas ng tama ng alak, hindi ko magawang tumayo para ligpitin ang nagkalat na alak sa mesa. Ngayon ko lang napansin na natapunan pala ang cellphone ko. Muli kong tinungga ang alak.
Kaunti na lang ang laman niyon dahil natapon ng iba at nagsimula ng umiba ang pakiramdam ko. Para bang may nabuhay na masamang elemento sa katawan ko. Hindi ako mapakali. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko matukoy. Audrey, what are you doing? Nilingon ko ang pinanggalingan ng boses. Ang gwapo niya talaga. Wika ko sa sarili. Inalis ni Diego ang kanyang coat at pinatong yon sa sandalan ng upuan. What happened, Audrey? Bakit ka nagiinom? Kinuha niya ang cellphone ko na nabasa at pinunasan yon ng panyo niya. Ang bote ng alak ay inilanyo niya sa akin at pinunasan ng tissue ang mesa. His eyes darkened. His jaw tightened nang hawakan ko ang necktie niya at hinila siya palapit sa akin. Umalo ng kanyang lalamunan nang lumapat ang hinlalaki ko sa labi niya at dahan-dahan ko yung pinunasan. Audrey. Paos na saad ni Diego. Bakit ang pogi mo pa ring tingnan kahit magkasulubong ang kilay mo? Pero mas pogi ka kapag nakangiti at tumatawa. May kamukha ka. Audrey. Nagbabanta na saad ni Diego nang hilain ko pa siya lalo palapit sa akin. Nang maamoy ko ang kanyang mabango na hininga, natukso ko na halika ng mga labi niya. Pero bago ko pa mailapat ang labi ko, hinawakan niya ang kamay ko na nakakapit sa kanyang necktie at tinanggal yon. Pagkakakong napatawa sa aking isipan. Huwag ka kasing mag-assume, Audrey, na papatulan ka. Wala ka sa kalingkingan ng babaeng mahal niya. Tinabig ko ang kamay niya nang akma niya akong hawakan. Wala akong pakialam kung ano ang mararamdaman niya sa inaakto ko. Basta ayaw kong dumikit sa kanya. Kakaiba ang nararamdaman ko kapag malapit siya. Maagap niyang sinalo ang baywang ng muntik na akong mabuwal pagkatayo ko. Let me help you. Tinula ko siya ngunit wala akong lakas. Hindi man lang siya natinag. Lumayo ka sa akin. Saad ko na tinutulak pa rin siya. Ramdam kong natigilan si Diego ngunit hindi pa rin niya ako binitawan. Parang bumaliktad ang sikmura ko nang kargahin niya ako sa mga bisig niya at dinala sa loob ng kwarto. Akala ko ilalapag niya ako sa kama ngunit sa banyo siya dumiretso. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa lapag. You need to wash nang mahimasmasan ka. Bakit ka kasi nag-inom? Naglasing ka pa talaga. Casual niyang wika ngunit naiinis ako. Umupo ako sa sahig na pumikit na sumandal sa salamin na dingding. Ayoko, lumabas ka na nga, Diego. Iritableng wika ko. Sumasakit ang ulo ko kapag tumataas ang boses ko. Nasusuka ko. Get up please, kahit punas lang para mahimasmasan ka. Masuyong wika niya. Tinabig ko ang kamay niya nang hawakan niya ako sa braso para patayuin. Ano ba, kainis ka? Sigaw ko nang paandarin niya ang shower at nabasa ang likod ko. Sabi ng ayaw ko bakit ba hindi ka makaintindi? Lumamlam ang kanyang mata. Kailangan mo to. Ayoko nga, pwede ba? Kahit ngayon lang pabayaan mo ko? Audrey. Lumambot ang kanyang ekspresyon ng gumaralgalang boses ko, kasabay ang pagtulo ng mga luha ko. Please, kahit ngayon lang pabayaan mo ko. Hinablot niya ang towel at binalot ang katawan ko na nabasa. Inalalayan niya akong tumayo at inakay palabas ng banyo. Pinaupo niya ako sa paanan ng kama. Ayaw pa ring matigil ang pag-agos ng luha ko. Lumuhod siya para magpantay kaming dalawa. Napahikbi ako nang hawakan niya ang magkabilang pisngi ko at marahang pinahira ng luha ko ron. Lumayo ka sa akin, please. Pagmamakaawa ko. Napaupo si Diego sa sahig nang itulak ko siya. Pasuray-suray na naglakad ako pabalik sa loob ng banyo. Inalis ko lahat ng damit ko at pumailalim sa rumaragasa na tubig galing sa shower. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatayo, pero hindi pa rin nawawala ang init sa katawan ko. Nangangalay na ang mga paa ko kaya pinatay ko na ang shower. Lumabas ako nang hindi man lang nagtakip sa katawan. Hindi ko tinapunan ng tingin si Diego nang makalabas ako.
Ang towel na inabot niya sa akin ay hindi ko tinanggap. Hinayaan ko ang basa kong buhok at katawan at humiga sa kama. Magbihis ka muna, Audrey, at saka basa pa ang buhok mo. Wika ni Diego sa mababang tono. Hinila ko ang kumot at tinakpan ang kalahati kong katawan kahit ang init. Audrey, please. Inis na bumangon ako at tumayo. Sa guest room na ako matutulog. Pasensya na pero hindi ko talaga kayang matulog ngayon na may damit. Seryosong wika ko at humakbang paalis. Ngunit pinigilan niya ako. Stay, dito ka lang. Pero kailangan mo munang patuyuin ang buhok mo. Pikit mata na tumango ako. Hindi na ako umangal nang suotan niya ako ng bathrobe at pinaupo sa gilid ng kama. Kailangan kong indahin kung ano man itong nararamdaman ko ngayon. Kahit nagsusumigaw ang katawan ko na gusto ko siyang hawakan. Dahil kahit anong paglalantad pa ang gagawin ko sa harapan niya, hindi siya mabibighani sa katawan ko. This feeling is familiar. Ganitong-ganito ako 7 years ago, pagkatapos kong uminom ng alak kasama si Iggy. Kung bakit ako nabuntis dahil sa kapusukan ko, matapos tamaan ng alak. Diego, sobrang init. Namamaos na wika ko. Kakaiba yung init na nararamdaman ko. I cannot see any emotions in his eyes. Nakatunghay lang siya sa akin. Sinikap kong tumayo. Aalis ako. Hindi ko kayang manatili rito na kasama siya na ganito ang kalagayan ko. Ngunit bago pa ako makatalikod sa kanya, hinapit niya ang baywang ko at mariing siniil ng halik ang aking mga labi. Saglit akong natigilan ngunit kalaunan, tumugon na ako sa mga halik niya. Nalunod na ako sa mga halik niya at namalayan ko na lang na nakahiga na ako sa kama at nasa tabi ko siya. Pareho na kaming walang kasuot ang dalawa. Umarko ang katawan ko nang maglakbayang palad niya sa katawan ko. Pabalik-balik ang ritmo na kami lang ang nakakaalam. Why is this so familiar? Kasunod niyon, sabay naming binama ang bawat isa. Pinaramdam ko kay Diego kung ano ang tunay kong nararamdaman sa kanya hanggang sa marating namin ang kaligayahan. Nangihina na bumagsak ako sa tabi niya. Pareho naming habol ang aming paghinga. Marahan niyang hinagod ang likod ko hanggang sa maging normal ang paghinga ko. Okay ka na? He asked. Tumango ako bilang sagot. Good. Hinayaan niya muna akong manatili sa tabi niya. Ngunit sa puntong ito, nakayakap na siya sa akin. Bago pa ako ginupok ng antok, naramdaman ko ang paglapat niya ng kumot sa katawan ko. Nawala na ang init sa katawan ko at ngayon nilalamig ako. Ngunit ang ikinababahala ko ay kung paano ko siya haharapin bukas na hindi naiilang at nahihiya dahil sa aking ginawa. Nagising ako na masakit ang aking ulo at parang binugbog ang buong katawan ko. Mariin akong napapikit sapo ang aking ulo nang maalala ko ang nangyari kagabi. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Pakiramdam ko'y panaginip lang ang nangyari sa amin ni Diego. Pero hindi. Totoo talaga na may naganap sa amin ni Diego kagabi. 11:00 na, kaya pala kumakalam na ang sikmura ko. Wala si Diego sa tabi ko, ngunit may suot na akong damit. Siguro binihisan niya ako kagabi. Napagiwi ako nang maramdaman ng sakit ng katawan ko. Napatingin ako sa terrace. Naroon siya nakatayo. Walang pangitaas na damit at tanging pajama lang ang suot. Napasinghap ako kasabay ang pag-awang ng aking labi nang makita ang mga pulang marka sa likod niya. Para masiguro kung ano yon ay nagmadali akong bumaba sa kama at tinungo ang banyo para maghilamos at magsipilyo. Oh my God! Bulalas ko nang makita ang maliit na pulang marka sa panga at punong tenga ko. What the heck? Hindi na ako nakapagsipilyo. Nagmadali akong lumabas para puntahan si Diego at kumprontahin tungkol dito sa marka ko ngunit natigil ako sa paghakbang.
Nang makita si Danica na masaya at malaki ang ngiti na, nilapitan si Diego. Laglag ang panga na napatulala ako nang halikan siya ni Danica sa labi at yumakap ang kamay niya sa leeg ni Diego. Aalis na sana ako, ngunit may naguudyok sa akin na manatili at pakinggan ang pinag-uusapan nila. Hindi ko masyadong marinig kaya lumapit pa ako ng kaunti. Ngunit pinagsisihan ko rin dahil sa mga narinig ko.